So, nandito ako ngayon sa academy. Today is Friday. Wala akong work. Ayan, naisip ako mag-general cleaning kasi kailangan na talaga siya linisin. So, marami akong mga canned drinks dito. Pero hindi ako yung umiinom nito. Hindi ako umiinom nito. Every time na may parents or may bisita, ito yung ino-offer. Isa sa ino-offer naming drinks. Inaayusin natin yan dyan. And i-rearrange natin tong mga, ito yung teacher's room natin, and sobrang kalat ngayon. Ayan, yung mga basura pinaglagyan ng ano, and pagtatapon tayo ng basura later. Yeah, let's do it. Tulungan niyo ako, Charis. So habang naglilinis ako dito, mag-voice over man na tayo para hindi naman nakaka-boring tong video na to. So I created the videos, actually a lot of videos about life in Korea that was, I think, 5 years ago. Yun talaga yung content ko, guys, about sa relationships between Korean, paano mo malalaman kung sincere ba talaga yung Korean sa'yo, kung interested ba siya sa'yo, and how does it feel na magkaroon ng asawang Korean. Yon, ganun yung mga content ko before, and medyo nag-trend siya. And natutuwa ko ngayon kasi madami pa rin mga nagko-comment. Actually, today, I think may nabasa ako mga 5 comment about sa kung sincere daw ba yung Korean sa kanya dahil nagpapadala daw sa kanya ng pera yung Korean and gusto daw makipag-meet sa kanya yung Korean. So actually, iba-iba naman kasi yung character ng tao, guys. So hindi natin malalaman kung sincere unless na-meet natin sila and nakasama natin sila, 'di ba? So, ang mapapayo ko lang sa ganyan, kung halimbawa meron kayong ka-chat or meron kayong boyfriend or girlfriend, I guess, na Korean, kilalanin nyo mabuti. Kasi, hindi lang naman Korean, kahit Filipinos or other nationalities, meron tayong iba't ibang characters na hindi natin ipinapakita kapag sa unang dates or pag nakakausap pa lang natin yung isang tao. Meron tayong mga characters. Kahit ikaw na nag-comment, meron kang isang characteristic or hindi lang isa, madaming characters na hindi mo basta-basta pinapakita sa nanliligaw sa'yo or sa jowa mo, especially through online, diba? Makikita mo lang yung character ng isang tao kapag nakasama mo siya. Hindi yung literal na nakasama sa isang bahay, Like, nakasama mo siya maybe on a date. Hindi niya man maipakita lahat, pero at least may mananotice ka doon na something na, ganito pala siya, ganyan pala siya. So, as time goes, doon mo makikilala yung isang tao. Pero take note, guys, hindi mo basta-basta pwedeng i-judge yung isang tao based lamang sa, like, nagpadala siya ng pera sa'yo. Siguro mabait to kasi binigyan niya ako ng cash. Like, binigyan niya ako ng allowance, ganyan. Hindi dahil doon. Malay mo, meron lang pala siyang other intention kaya ginawa niya yun, diba? Maraming mga Koreans yung pumupunta ng Philippines. Hindi to para siraan sila. Madaming mga Koreans ang pumupunta ng Philippines para magpalipas lang ng oras. Maraming mga Koreans ang pumupunta ng Pilipinas dahil stress sila dito sa Korea. Ganun yung reality dito, guys. Sobrang stressful ng life compare sa atin dyan sa Philippines. Like yung trabaho, family, lahat. So, yung iba sa kanila, para makope yung stress or yun, para makapag-unwind, isa yung Philippines sa destination na pinupuntahan nila. So, kung may na-meet kayong Korean somewhere in the Philippines, wag agad kayong maniniwala. Or wag nyo agad ibibigay yung, yung Tesla. Wag nyo agad ibibigay kasi nga, kayo yung kawawa at the end. Especially pag nagbunga yan, diba? Ang dami-daming mga, may nababasa ako sa social media na paano nila matatrace yung father ng baby kasi nga na-meet lang nila somewhere, wala silang idea kung sino sila. So, 'di ba? You have to be very smart and be very careful when it comes to those kinds of actions. Kasi nga hindi lang naman kayo maapektuhan pati yung magiging bunga nun. So, karamihan ng mga Koreans kaya pumupunta sila sa Philippines. It's either for like magi-enjoy lang sila or yung iba naman, karamihan ay tumatakas dahil alam niyo yun, meron silang utang dito and hinahunt sila ng batas.
maraming mga wanted dito sa Korea na ang destination nila is Philippines. And then pagdating sa Philippines, nagpapanggap sila na sila ay CEO or something, na sila ay may business sa Philippines and gusto nila mag-expand yung business nila. Sorry, may business sila sa Korea and gusto nilang i-expand yung business nila sa Philippines, kaya pumunta sila sa Pilipinas. You have to be very careful with those kinds of person. Paano nyo sila makikilala? Siyempre, hindi naman sila aamin, 'di ba? Pero kailangan nyong maging mapagmatsyag or kilalanin nyo sila ng mabuti. Kasi as time goes naman, lalabas at lalabas yung kanilang totoong ugali. You have to be smart. Ayan, madami dito guys yung mga fraud, scammers. Tapos, pag na-hunt na sila or naging wanted na sila dito, it's either Cambodia, Nepal, Thailand, mga ganyan, or Vietnam. Yan yung mga bansa. And isa na dun yung Pilipinas. Ito yung mga bansang tinatakbuhan nila para magtago. And ang worst case scenario pa ha, pagdating nila sa Pilipinas, yung mga Korean, umaasta sila na akala mo, 'di ba? Akala mo kung sino sila. Akala mo kung sinong pwede na nilang apak-apakan yung... Ito kasi ay based sa experience ng friend ko na may na-meet siyang isang Korean na sobrang yabang and he found out na wanted pala siya dito sa Korea. So na-meet niya to sa Siargao. And ayun, nagkaroon sila ng hindi magandang encounter. And then ayun, nahuli na siya ng police kasi nasa Interpol or something. Pero nung time na sila, parang magkakilala sila or friends sila. Ang pakilala sa kanila ay isa siyang businessman na nag-travel sa Philippines para ganun nga mag-expand ng business. And then ayun, nalaman nila na wanted pala siya dito sa Korea at nagtatago siya sa batas. So, ayan, maging smart kayo kasi sobrang dami. Hindi lang Korean guys, pati mga ibang foreigners din. Pero since nasa Korea ako, kaya ang main topic natin ay Korean. Itong video na to, hindi naman, or itong sinasabi ko, hindi siya para siraan yung mga Koreans. Kaya gusto ko lang i-enlighten kayo about sa real life and real situation ng mga Korean. Hindi porket mukhang anghel sila ay mababait sila. Hindi porket pinapadalhan kayo ng pera ay maganda na yung intention sa inyo. Hindi porket pinapakitaan or sinasabihan kayo ng mga matatamis na salita ay okay na yung intention nila sa inyo. Much better na know them better first bago kayo magtiwala or bago nyo ipagkatiwala yung sarili nyo sa kanila. Kasi nga ganon yung kalakaran, especially sa social media, diba? Ang dali-dali na lang magsinungaling. So, you have to be very vigilant and smart. So, ayan guys, maiba tayo. Ito na nga, naglilinis nga ako. Sobrang kalat nung stockroom namin. So, etong business na to, niraran namin siya for almost 5 or 6 years na. Nag-start kami ito before pandemic. And thanks God, until now, nandito pa rin siya. And ayun, so far so good. Sa mga nakapanood nung video ko nung nag-opening kami ng business na to, thank you guys. Kasi nandyan pa kayo, napapanood nyo pa ako hanggang ngayon. And alam ko, bihira na lang ako mag-upload ng videos. Pero if you have some questions regarding Korea or about Korea, feel free to comment down. And also, kung may mga gusto kayong makita sa mga vlogs ko, kasi nag-start ulit ako mag-vlog. So, if you want to see more about Korea, food, etc., like, some stuff na interesting or gusto nyong ipakita ko sa inyo, or topic na gusto nyong pag-usapan or i-share based experience ko na gusto nyong malaman, feel free to comment down below. So, yeah, let's clean.
I'm finally done. Naayos ko na siya. Charan! Napunasan ko na rin siya, guys. And nahugasan ko na rin yung mga utensils. And dito ko nilagay yung mga plants. As you can see, wala na siya sa baba kasi medyo makalat kasi pag sa baba. So, para dito mabilis siya makikita and mabilis mapalitan yung nasa ilalim. Ayan, pinanasan ko na rin. Pwede na siya gamitin. By the way, wala namang gumagamit dito. Ako lang. So, that's it for today. Thank you for watching, guys.